Sa isang makasaysayang pagkakataon, 3 Pilipinong kardinal ang lalahok sa pagpili ng susunod na Santo Papa. Kilalanin sila sa aming special report. Sa unang pagkakataon, 3 Pilipinong kardinal ang lalahok sa conclave para bumoto ng bagong Santo Papa, ang pinakamarami sa kasaysayan. Sina Luis Antonio Tagle na hinirang na kardinal ni Pope Benedict XVI noong November 2012 at mga hinirang na kardinal ni Pope Francis na sina Jose Advincula noong November 2020 at Pablo Virgilio David nito lamang December 2024. Bilang mga kardinal, malaki ang papel nila sa simbahan at nagsisilbing tagapayo ng Santo Papa. Kaya para sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, ipinapakita rin ito ang mahalagang papel sa simbahan ng Pilipinas na pangatlo sa Brazil at Mexico na may pinakamaraming bilang ng mga Katoliko. Number one, we take pride in having 3 cardinal electors. I think ngayon lang nangyari yan. Pangalawa, we should also be proud that the Philippines is recognized as one of the contributors for the spread of the faith. Palagay ko yun kaya 3. Dahil kinikilala nga nila yung Pilipinas bilang isa sa mga makapagpapahayag ng salita ng Diyos, evangelizer sa iba't ibang mundo, bahagi ng mundo. And pangatlo, nakikita natin dito yung tiwala din sa mga Filipino prelates para maging leader ng simbahan. Pangalawang conclave na ito ni Cardinal Tagle na ngayon 67 years old. Nagtapos siya sa Ateneo de Manila University sa kursong Pre-Divinity noong 1977. Naging pari noong 1982. Nag-aaral sa Catholic University of America para sa kanyang licentiate at doctorate sa Sacred Theology. Naging obispo ng Diocese of Imus noong October 2001 at naging arsobispo ng Maynila noong 2012. Bago ipinatawag ni Pope Francis sa Vatican at kalaunay itinalagang pro-prefect ng Dicastery for Evangelization, isang mahalagang sangay sa Vatican na responsable sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. At siguro yung kakayanan hindi matatawaran. Kakayanan niya para paglingkuran ng taong bayan, pati puso, nakikita ko naman yan sa kanya. Si Cardinal Advincula ang pumalit kay Tagle bilang arsobispo ng Maynila noong 2021 sa gitna ng pandemya. Nagtapos sa Sacred Theology sa University of Santo Tomas taong 1975 at may licentiate sa Canon Law mula sa Roma. Naging pari si Advincula noong 1976. Naging spiritual director, professor at dean of studies sa St. Pius X Seminary, parish priest sa Santo Tomas de Villanueva Parish sa Capiz at bishop ng San Carlos sa Negros Occidental. Nagsilbi siya bilang arsobispo ng Capiz ng halos 10 taon at taong 2020 nang hirangin siyang kardinal ni Pope Francis. Handa na sanang magretiro si Advincula nang biglang italaga ni Pope Francis na arsobispo ng Maynila. 73 years old si Advincula na ang episcopal motto ay Audiam, na ang ibig sabihin siya ay makikinig. Si Cardinal Advincula firm, low-key, very fatherly, and then very understanding. And then of course, very pastoral also. Unang conclave din ito ni Cardinal David na obispo ng Caloocan at presidente din ngayon ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Tubong Betis sa Guagua, Pampanga. Naging pari si David taong 1983. Gaya ni Tagle, produkto rin si David ng San Jose Seminary at nagtapos din sa Ateneo sa kursong Pre-Divinity. Sa Belgium nakuha ni David ang licentiate at doctorate sa Sacred Theology. Naging auxiliary bishop ng San Fernando noong 2006 at obispo ng Caloocan mula 2015. Mariing tinuligsa ni David ang drug war ng administrasyong Duterte at masugid na tagasulong ng karapatang pantao at ng mga mahihirap. Si Cardinal David has a great mind and very firm also. And then meron ding social component yung kanyang approach sa pagiging obispo. Kahit sino sa mga kardinal ay posibleng maging leader ng simbahan, pero sa halip na mangampanya, hinikayat ng simbahan ay pagdasal ang bawat isa sa kanilang gagawing mahalagang pagpapasya sa mga susunod na araw. And I pray for an enlightened cardinal electors. Number 2, that the cardinal electors may shun all this personal interest or whatever, that they need to focus more on the interest of the church. I just hope that the Holy Spirit may enlighten them, may guide them, and inspire them, so that at the end of the day, we will have a Pope that is really for the people, for the church.